Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is July 3, 2025 at pag-usapan natin itong mga nasambit at mga sinasabi ngayon ni Secretary Boying Rimulya patungkol dun sa mga nabanggit na mga ebidensya nitong si alias Totoy. Christian Yosores, DZMM. Magandang umaga po, Yusek. Kahapon po may panibagong update po na nilabas yung lumabas na witness si alias Totoy doon po sa kaso ng mga missing sa Bungero, and may mga pinangalanan po siyang ilang mga kilalang personalidad. Meron po bang panibagong direktiba ang Pangulo sa mga ahensya kaugnay po ng investigasyon dito? Ito naman po ay trabaho po ng DOJ at ng ibang law enforcement agencies po natin. Sino man, anumang katayuan sa buhay, kung sila man ay personalidad na kinikilala, wala pong sisinuhin ang Pangulo at ang administrasyon. Kung may dapat na panugatan, dapat lamang pong maimbestigahan na mabuti para mabigyan ng hustisya ang mga pamilya ng sinasabi nating missing sa Bungeros. Follow-up lang po. Bukas po ba ang Pangulo sa possibility na ituring na state witness itong si alias Totoy? Depende po to sa makikita po ng DOJ, i-evaluate po ang testimony niya at kung sino pa yung ibang mga witnesses na pwedeng gawing state witness. Depende po yan sa kanilang katapangan, sa katotohanan na sasabihin nila at yung pagkakataon na mag-recant sila ng kanilang mga testimony. So dapat nandoon yung tapang at paninindigan na sabihin ng katotohanan. At madidinig natin ngayon ang mga sinasabi po ni SOJ Boying Rimulya na ayon sa kanilang pag-iimbestiga ay malakas na, no, ang mga ebidensya laban sa mga itinuturo. Pero of course, hindi pa sila magkakaroon ng anumang paghuhusga dahil ito pa ay aaralin. Pero according to SOJ Rimulya, credible yung witness na lumapit sa kanila para magbigay ng testimonya. May mga videos na ipinakita na according to SOJ Rimulya, may mga alpha group at di man niya sabihin ng tuluyan o nanderechahan, mukhang miyembro o lumalabas na miyembro si Gretchen Barreto ng isang alpha group. Pero syempre, uulitin natin, ito ay iimbestigahan pa ng malaliman. Hindi lang si Miss Gretchen Barreto, marami daw ang miyembro nitong Alpha Group. Meron pang mga opisyal ng lokal na pamahalaan, umaabot hanggang sa justice ng Supreme Court at ng Court of Appeals. So, para sa kanya, matibay ang mga nakita na ebidensya o yung mga sinasabi nung testigo. At lumabas nga daw itong si alias Totoy dahil may pakiramdam siya na balak siyang i-liquidate. So siguro bago mangyari man ang panahon na yon, mas magandang masabi niya na yung katotohanan. So pakinggan natin si SOJ Boying Rimulya sa kanya mga sinabi patungkol sa kaso na to ng missing sa Bungeros. I cannot comment on that. But what can you say about, sir, dun sa camp nila na sana daw wag daw pong paniwalaan ng DOJ yung mga statement ni alias Totoy, lalo't wala pa daw siyang sworn affidavit? No comment pa rin ako doon. Sir, maybe... Kasi, alam mo, we are here investigating criminal behavior and criminal offenses so that we can solve this problem of the country. Problema to ng bansa eh. Hindi naman ito problema personal eh. So, we have to do what we have to do. We will do what we have to do. And hindi pwedeng daanin sa publicity ito. That's why I do not speak at every turn when it comes to this, is because we study more than we talk. And we're studying a lot of things right now regarding the cases that have to be filed. So, at this point, wala pa rin siyang sworn affidavit po? Actually, may statement na siya. May statement na siya. Sir, do you think there's enough in the allegations niya or in the... There may be enough. In fact, sometimes you can suffer from indigestion from the information that comes out or that came out from the statements given, and even part of the documents that were submitted to us.
So we just have to thoroughly weigh everything. And there's a lot more police work involved than anything else. Kagaya niyan, we're trying to get the dives done as soon as possible, but the weather is not permitting. Tapos pangalawa, is a freshwater lake na alam natin murky yan. Pero we're doing everything so that technically we will be up to the task of looking for the remains of people who were allegedly thrown in the lake. But of course, it's a huge lake. It's more than 200 square kilometers, so we cannot really. But we already have good leads. Meron na tayong mga alam kung saan maghahanap at kung paano hahanapin. Sir, how critical is it ngayon na may complaint talaga? Hindi, meron talagang complaint yan eh. Tsaka, alam mo, pag sa ganitong kaso kasi, the state takes an interest in it already. It's beyond private complainants already. This is the interest of the state. It's the interest of our people na talagang magkaroon ng katapusan itong kasong ito. Dapat maging kompleto at maging tayo, we have to be satisfied, not just curiosity, but our sense of justice has to prevail over everything else. Secretary, are you trying to say na hindi maaapektuhan ng DOJ ng mga statements, public statements ni Atong Ang at ni alias? No, it will not affect us anymore. Wala na kaming dyan. We've been looking at this case for the last 3 years. Bagong pasok pa lang kami rito. Inaasikaso na namin to, inaatupag na namin. At maraming hindi naniniwala noon, no? Na may mangyayari dito. Kasi nga, very powerful yung mga tao sa likod. Pero we never lost the faith. Kasi nga, sinasabi ko naman lagi, it's all a process. It does not happen overnight. We just have to keep on going to work every day and let nature take its course. And of course, let the people who work hard at what they do give us the reports that we need. And especially this one, nung tinake-up namin to ni General Torre 2 months ago, talagang we started digging up a lot of things already. Marami na kami talagang hinahalukay dito. May response na po ba, sir, yung Japan sa letter po ng Philippines? Inaayos pa namin yung kasi they want to determine what kind of equipment is needed. Kasi nga, usually the ROVs are used sa seabed. Ito lake bed to. It's a different story. It's a different type of buoyancy. And it's a different terrain. So, kasi ang request natin, mapping. Mapping of the lake bed para makita natin yung mga kailangan puntahan at kailangan hukayan ng mga lugar. Sir, government po ba yung kausap natin or private company? Hindi, government yan. Through the Embassy of Japan yan. Pero meron din tayong local, thankfully, andyan ang Coast Guard tsaka ang Navy who have volunteered and are just waiting for things to unravel so that they can conduct the technical dives. Pag sinabi mo technical dive is because this is not a leisure dive. This is a very specific undertaking of experts. Hindi to basta-bastang para ka tumalon lang sa ilog tapos titignan mo yung ilalim. Hindi ganun kasimple ito. So how soon daw po ma-file ng formal case si Atong at si Gretchen Barreto given na napangalanan na po sila as Muslim? Sooner than later. It will happen. I-evaluate yan ng fiscals, ang ating group of fiscals who will be assigned to evaluate all the evidence so that we will know what cases to file properly. Kasi syempre, may specific cases yan na kinakailangan magkaroon ng elements ng crime na pwede namin i-prove as prosecutors. So sir, nag-case build up na tayo? Okay. Oh yes, we've been doing this. Mabigat lang talaga itong laban dito kasi nga sobrang daming pera at sobrang daming koneksyon. Sinasabi ko nga, we are here holding the faith. Kasi ang tingin namin talaga rito, isa lang naman nakakampi namin dito, taong bayan. Ang taong bayan ng Republika ang kakampi natin dito na gustong magkaroon ng katahimikan tungkol sa kasong ito. Sir, possible na maging state witness? Of course, it's always possible. Yung mga necessary, yung mga ganyang testimony na kailangan, usually yan na dinidischarge
as state witnesses. Sir, itong si Gretchen Barreto and Atong, sila rin yung pinangalanan sa inyo. Well, there are stories about that we are validating right now. Meron pa kaming mga binavalidate na information. Meron din siya, tungkol sir, dito. pinangalanan daw na allegedly vice mayor. Actually, there are 20 people in the alpha list. Ang tinatawag na alpha list, yun yung alpha group ng Isabong. The alpha group is the main group that run the show at Isabong. Sir, ibig sabihin po nito na parang kasama sa investigasyon ng DOJ sina Atong Ang at saka Gretchen Barreto po ba? Mapapasama sila. Kasi nga, pinangalanan sila, then we will have to include them as suspects. So, ano naman po, reaction po naman po natin? Kanina sinasabi ng company Atong Ang na itong si Alias Totoy po ay walang kredibilidad. Alam niyo, kakargahan kayo ng mga yan. PR job yan eh. Kaya nga, I would rather not discuss it. Kasi nga, kakargahan kayo niyan para magkaroon ng slant na story nyo in their favor. Tandaan nyo, ang trabahong to, gusto natin, totoo lang. Hindi yung karga nila. Karga ng karga yan eh. Kakargahan kayo. Sir, nag-usap na kayo ni Chief Justice tungkol dito. Hindi ba? Very soon. Very soon. Sir, may lumutang sa Facebook na nagpakilala ng mga dating security guard ng Manila Arena. Napanood niyo na po ito? Alam ko na yan. Yan yung mga kasama niyang suspects. Kasama ni Alias Totoy na suspects yan. Who are still under the wing of the principal. Ganun talaga yan. Parang ano yung tawag namin dyan. Sa journalist, tawag din natin dyan. Hito tactics. Diba? Palalabuin mo yung tubig para walang makita. Such curious question lang po. Hindi lamang po ba si Alias Totoy ang hawak na testigo ng Department of Justice? Na marami tayong iba-ibang klaseng ebidensya. We have CCTV footages. Marami tayong ibang hawak. Sir, nakausap niyo na po ba ulit yung pamilya ng mga missing sa Bungay? Next week, alam ko, makakausap ko sila. Baka bukas, baka dumaan sila rito. But I'll be here late pa dahil meron kaming may Bucor event. Kasi nga, magkakaroon na ng sariling holding area yung ang immigration, Bureau of Immigration. Ginawa na namin na point na magkaroon ng sariling holding area. Yung mga illegal aliens, saka those charged with offenses. Sir, nakapag-submit na po kayo ng application sa Ombudsman? Today, I think. You already submitted? I signed it already. I don't know how it was received already. But I'm pushing through with my application. Did you get any feedback already from the... I'd rather not. I will not comment on that first, on my application, because we will have to go through a whole process of vetting before everything else. And it's not advisable to really talk about... I think that they should get the first crack at the questions to be asked me why I want to be ombudsman. Second on the case ba daw, tanong ko lang po, kumusta yung mga status ng ebidensya? Matumal ba? Yung mga status po ng evidence na nakukuha ngayon sa case ba daw? Matumal ba? Hindi ganun talaga, alam mo, proseso lahat yan. Walang matumal dyan, walang mabilis. Lahat yan proseso. Sana maintindihan nyo yan na walang instant sa prosecution. Lahat ito, tinatrabaho. You really have to slave it out and spend countless hours evaluating the evidence and evaluating the statements that are given you. Dapat yan talaga, tsaga yan, proseso yan. It's a process. May timeline tayo, sir, sa kaso ng ano. Whatever it takes. 3 taon na namin tinatrabaho to. Siyempre, gusto natin matapos kagad yan. Pero walang instant dito. Kailangan talaga, isa-isa yan. Day by day, hearing by hearing, isa-isa yan na dadaanan natin. Sir, anong assurance natin sa mga pamilya ng mga missing sa Bungay? Hindi kami we have never given up on these cases. We have never given up on these cases. We have always believed that we will be able to solve this case somehow at rightfully, ito, naglalabasan na yung totoo. So, dun sa mga bagong development, ibig sabihin mas magiging mabilis ngayon na yung pag-uusad ng kaso? Well, proseso nga yan eh. We will see. We will see. But we want it to be as fast as possible, but it has to be rightly done. Dapat dyan, hinog na hinog at tama ang pagkakabalangkas ng lahat. If ever, sir, do you want to see this case before going to ombudsman? I have no comment about that kasi sabi ko nga, proseso yan eh. And I will always take an interest in this case, no matter what. Because, and then I hold it close to my heart as one of the major challenges given me when I became SOJ 3 years ago. Una-una,
Totoo po ba na tinatrato nyo ng suspects itong si Atong Ang at saka si Gretchen Barreto dito po sa investigation? Well, yung testigo na nagsasalita sa atin, yan ang sinasabi. Kaya, I think we just follow the lead. We just follow the facts, the statements being issued, and see from there how we can validate each and every bit of information. And so far, ano po dun sa mga impormasyon galing dito sa witness na si alias Totoy na na-validate na po? Marami kaming na-validate kasi he didn't come in empty-handed. Meron siyang mga dokumentong binigay sa amin at may mga video at meron ding mga litrato na nagpapatunay talaga ng mga sinasabi niya. Kaya mahirap din magduda. May mga video pa nga na pinapatunayan niya talaga yung kanyang sinasabi. At meron siyang mga recordings niya na pinarindig sa amin na maaaring magsabi talaga na alam niya yung nangyari. Alam talaga niya nangyari. Okay, balikan lang po natin ng konti, no? Kailan po ba lumapit o kailan nyo natuntong itong si alias Totoy? Paano po siya bago mag-elections, siguro mga towards late April na yan. Mid or late April ko na nakausap yan. Nung nilapit sa akin at pinag-usapan namin ni General Torre itong bagay na to. Kasi nga, basta sabi sa akin ni General Torre, ni PNP Chief Torre, noon araw na hindi pa siya PNP Chief, siya CIDG, na may hawak na siyang testigo at sabi ko gusto ko makilala. At nagkataon nga na itong testigong hawak niya, ito yung dinimanda namin dati. Dahil positive yung kanyang identification sa Manila Arena nung aming iniimbestigahan ko. Kaya doon pa lang alam ko na may laman itong mga sasabihin itong tao. Okay. Ano po yung reason niya? Ano yung dahilan niya kung bakit daw siya nag-come forward para mag-testify? Alam mo, ang problema kasi ng mga katulad ni alias Totoy, alam nila na ang life of crime, dyan din ang uuwi. At malakas na kanyang pakiramdam na gusto siya ipapatay. Kaya sabi niya, mabuti na sabihin ko na lahat ang alam ko. So, nagpresenta po siya sa inyo ng mga ebidensya, no? Na nagpapalakas dun sa kanyang claim. Can you cite certain examples po? No? Kasi ang tinuturo niyang mastermind si Atong Ang. So, what actually supports that claim from his end? Marami. Marami talagang narration of facts na talagang hindi pwede manggaling kundi sa kanya. Tsaka, Like what po? Mahirap mag-particularize, Christian. Kasi ito it's a whole folder of statements that's in here, a folder of statements made by alias Totoy, pointing out his participation and the way things unraveled during that time. Kung sino yung mga police officers na involved, kung sino anong grupo ito nanggaling, kung paano meron lang mga puwang sa pagitan niya na binavalidate namin nung some of the blanks that we think are legitimate questions that we still want to ask. Opo. Dun sa kanyang mga ikinuwente po sa inyo, no, tsaka sa kapulisan, can you give us a picture of how wide or how deep itong involvement ng mga personalidad na binanggit niya? Sa police, meron kasing grupo sa Laguna na mukhang ito ang trabaho talaga. At yan, actually restricted to quarters na itong mga police na to. General Torre has already made sure they're restricted already yung movement nila. Pero mabigat talaga to. The way that it was made, kung paano pinapasa-pasa, alam niya talaga kung paano ginagawa. At yun nga, ang malagim dito, yung sinasabi niya nga, sa Taal, nag-ending ang mga tao to. Doon lahat natapos ang buhay nila. Okay. Bakit daw po, ano daw po yung dahilan kung bakit pinatay ito mga sabongero? Yun nga yan, alam mo, Christian, kung marunong ka magsabong, kung alam mo ang tradisyon ng sabong sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na sabong justice. Ang sabong justice, pagka nandaya ka sa sabong, nanyope ka, chope, no? Ginugulpi yan. Yun talaga ang naging, yan ang patakaran sa gentleman's game na sabong. Tanda mo ang sabong, tradition to through more than 100 years. May mga case to dyan, alam ko sino pumupusta, ano ang pusta nito, anong ads na pinusta nito. Malaki ang tradition na sabong sa ating bansa. Ngayon, ang nangyari lang dito, nung araw kasi, pag may chope, ginugulpi nga yan, tapos binaban sa sabungan. Kinukuha ng litrato, nilalagay yung pinapaskil ng litrato sa mga sabungan. Pero dito nagbago eh. Ang naging template dito, pinapatay talaga. Kaya mabigat. At parang very, very corporate ang setup dito, Christian. Very corporate. Parang negosyo lang talaga na ang buhay ng tao ay parang, kasi ang katumbas lang ay ilang salapi. Yun ang lumalabas dito. Opo. The arrogance of money and power. Okay. Ano pong klaseng pandaraya yung pinag-uusapan dito? Kaya daw sila pinatay? Maraming pandaraya dyan, Christian. Minsan dyan, nililist nila yung tao para hindi maging accurate ang palo ng manok. Minsan dyan, pinipilayan nila yung manok mismo.
Marami talagang paraan yan para makachope, para makita talaga hindi mananalo yung manok. Usually yan, halos hindi na makapalo o hindi na makapasok ang palo ng manok. Kaya alam mo na chope ano yan. So as far as you know, gaano katagal na po yung ganitong kalakaran na kung dati ginugulpi lang o hinihiya, ngayon pinapatay na? Gaano katagal na po Ito itong sa kalakaran? isabong na lang to eh. Ang alam ko sa isabong na lang to na uso. Kasi nga, naging malaki na stakes masyado, ang laki na ng pera involved. At talagang sang damukal na kwarta, lumilipad talaga dito sa isabong. And siguro, arrogance of power and money nga ito, sabi ko eh. Sa dami ng pera nila, akala nila, lahat katumbas pera nila. Opo, yung binabanggit nyo na yung mga pulis sa Taga Laguna na restricted quarters na parang ito yung gawain nila. Ano po exactly yung sinasabi ninyo? Ano sila, hit group sila. Talagang, ang trabaho talaga nila is to kill people. They take on jobs to kill people. Kasi hindi lang naman nila pinatay nila, nagsimula sila, iba pinatay nila. Iba pa pinapatay nila na wala pang isabong. Pero kumukuha na ng trabaho itong mga to. Kaya, may mga pangalan kami, may mga pangalan, alam namin ang designations. Kaya nga sabi ko nga, 15 na yung identified namin na police so far, na kasama sa web na to, sa isang grupo na pumapatay, nandudukot at pumapatay sa mga, dito sa mga missing sabongeros. At ang mabigat kasi dito, may videotape pa yan eh. Yung huling kinausap yung isang sabongero, pinaamin siya. Pinakita pa yun, talagang meron pa siyang videotape. Na lumabas din tayo sa revelations niya. Makikita mo talaga na iba ang kanilang sistema at talagang with impunity. Wala silang pakialam, basta ni-record nila na pinagkumpisan nila yung tao bago nila pinatay. So ito yung hawak ninyo ngayon ng mga otoridad, yung ilan sa mga videos na ito? Hawak namin yan. Marami pa yung kami hawak na dokumento na nagpapatunay sa mga pangyayari. Bukod po dito kay alias Totoy, ilan pa po yung mga witnesses ninyo na nagko-corroborate ng kanyang mga binanggit? Iba-iba kasi yan eh. Meron kasi mga law enforcement angles yan ng araw pa. So marami talaga kami nakakausap po na galing sa NBI, galing sa iba't ibang division, sa iba-ibang law enforcement units, na alam nila yung nangyari. Kaya itong kay alias Totoy, ang corroborative dito is mostly real evidence. CCTVs, mga videotapes, iba-iba mga real evidence na sinasabi natin na pwedeng tanggapin ng korte. Kumbaga hindi siya dependent sa corroborating witness ng isa pang testigo dahil nandun yung facts. Oo, hindi kailangan mag-rely doon kasi ang ano talaga dito, malinaw eh. Malinaw talaga yung pagkaka-layout. Alam mo naman, Christian, lahat ng organized crime, ganyan. Mahirap patunayan na hanggang itaas lahat. Pero dito, parang malinaw na malinaw. Okay. Gano'ng kalinaw po yung sinasabi niya na ang mastermind nitong pagkawala at pagpatay dito sa mga sabongero ay si Atong Ang? Hindi ko na pwedeng, I don't think I should be judging that now, Christian. Let the panel of prosecutors decide kung ano ang probative value ng evidence na nakalap namin so far. Kasi yan, talagang papaano natin yan. Talagang case build-up is ongoing at talagang dapat dyan, yung panel of prosecutors will be ready to come up with the real findings and what cases should be filed against these people. Pero yung, as far as you know, how would you assess the accusation itself? How much credence are you putting? Very credible. I think that it's very credible. Nanggaling sa isang tao na insider. How about yung yung nababanggit na pangalan na yung Gretchen Barreto? How credible naman yung accusation against her? Well, mabigat talaga kasi Christian, if you parang libro eh. Parang isang elaborate plot na merong mga tinatawag na alpha group. May group of 20 sila na nag-decide sa direksyon ng isabong nila at sila mismo alam nila na nagkakaroon ng patayan. Alam na nila. Kasi yung expenses na nililiquidate, ginagamit pang liquidate ng tao. Yun ang lumalabas talaga. Okay, yung Alpha Group, group of 20, ano yung, sino yung, you don't have to name names, pero ano po yung composition? People associated with illegal gambling, mayroong mga politiko, mayroong mga, iba-iba to, mga taong to. Binabanggit yata kayo, no? Based on news report, yung dating local official po ba? Meron din, may kasama din. Ano yung kasama sa Alpha Group? Sa Alpha Group. How about yung, may binanggit kayo na hanggang sa husgado, may possible connection po, ano? Meron kami video tape, meron kaming tape nun na sinasabi na may connection sila hanggang Court of Appeals at parang nag-hint na pati Supreme Court may connection sila. Ibig sabihin, justice ng Court of Appeals at ng Supreme Court? Yes. Yun, sinasabi nila may connection sila. Yan yung sinasabi doon sa conversation na narinig namin, na pinarinig sa amin. Etong binabanggit ng mga justices, ano po ba ito, incumbent or tapos na yung termino? Incumbent. And nakipag-coordinate po ba kayo sa CA at saka sa SC about this? Hindi pa. I-evaluate pa rin namin ang maraming bagay dyan.
Pero ganun kabigat ang kalaban dito na talagang well-connected, marami talagang pera, marami talagang resources, the best lawyers, money can buy. At makikita mo naman, kahit sa PR stunts nila today, yung parang ba nag-roll out ng PR, talagang targado na agad lahat ng media, kinakargahan talaga nila. Di ba? Kita mo yung trappings of power na involved sa PR job na ginagawa nila. I suppose super big money ang pinag-uusapan dito, and that the impression I'm getting is ang binabangga nyo rito sobrang laking sindikato, hindi po ba? Sobrang laki. Oo. Magkano bang pera, ito lang, sa mga taong katulad ko na hindi familiar dun sa inner workings ng Isabong, ng sugal na yan, o doon nakakagigil po yan, no? Gaano po ba kalaki yung salapi na pinag-uusapan dito? For example, yung dinenggoy ng mga sabongero di umano. Itong grupong ito lang, itself, 1 billion a day. A day? A day. For a time, 1 billion a day ang kita nila. Gano'n nakalaki. Kaya ang dami nasirang buhay nito eh. Kasi ang dali pumusta. At ang dali-daling tumaya. Pero, yun nga, talagang mabigat talaga nag-epekto sa ating lipunan. Marami nasirang buhay dito. Hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Cas, nagpapaalala, huwag tulugan ng inyong karapatan.